O Adrian, saktong-sakto pala. Nasa kolehiyo ka na nga pala, no? Malapit ka nang gumraduate. Kailangan mo nang matutunan ang pagiging businessman para masundan mo na yung mga yapak ko. Kanino ko pa ba ipapamana tong mga ari-arian at negosyo ko kundi sa isang anak ko lang? Huwag mo sana akong biguin, naiintindihan mo? Pagpapaalala ng matandang si Anthony sa kanyang anak na si Adrian. Huwag mo naman pressure yung anak mo. Kaka-college pa lang gusto mo nang manguna sa kumpanya mo. Hayaan mo si Adrian na malaman yung gusto niya. Pagsagot naman ng asawa ni Anthony na si April sa kanya. Yan, tama si mama. Huwag niyo naman po akong pressurein dad. Kasi di ba, paano kung hindi pala sa akin yung pagnenegosyo? Di kawawa lang yung kumpanyang iiwan mo sa akin. Hayaan mo na lang muna po ako dad na makita kung ano talagang para sa akin. Sagot naman ni Adrian sa kanyang tatay. Pero hindi ito nagustuhan ni Anthony. Adrian, mula bata ka palang pinag-aaral na kita para sa negosyong to. Huwag mong sasabihin sa akin na nagdadalawang isip ka ngayong matanda ka na. Tandaan mo, wala akong ibang ginusto kundi mamana mo yung kumpanyang tinayo ko. Kasi wala naman akong aasahan dito. Saad ni Anthony at nagpaalam ng umalis papunta sa opisina. Nagkatinginan naman si Adrian at ang kanyang nanay na si April. Ma, alam mo naman kung ano talaga yung gusto ko, di ba? Gusto kong maging sundalo. Hindi ako businessman, hindi ganun tumatakbo yung utak ko. Pagrereklamo ni Adrian sa kanyang nanay. Hinawakan na lamang ni April ang kamay niya. Anak, bata ka pa. Baka magbago pa yung gusto mo sa buhay. Sa ngayon, sundin muna natin si daddy mo. Kasi alam mo naman kung paano kanyan inispoiled. Sa ngayon, siya naman yung ispoilin natin sa mga gusto niya, okay? Pangangatwiran naman ni April sa kanyang anak. Napayuko na lamang si Adrian at tumango. Totoo naman kasi ang sinabi ng kanyang nanay. Napakabuti ng kanyang tatay na si Anthony sa kanya. Mula bata pa lamang siya ay nabibigay na nito ang lahat ng kanyang pangangailangan. Lahat ng kanyang gustuin ay nagagawa kagad ni Anthony para sa kaligayahan ng kanyang anak na si Adrian. Nga lamang ay magkaiba sila ng adhikain sa buhay. Matagal nang gusto ni Adrian ng maging isang sundalo. Pakiramdam niya kasi ay ito ang calling niya. Pero sobrang delikado nito para kay Anthony at hindi niya hahayaan ang kanyang anak na mapahamak. Kaya naman, naiipit sa sitwasyon si Adrian kung ano ang susundin niya. Minsan lang siya magiging isang bata at alam niya na kailangan niyang gawin kung ano ang gusto ng puso niya. Pero ayaw niya naman saktan ang kanyang tatay na si Anthony. Pero pinagsantabi muna ito ni Adrian lalo na at 4 na taon pa naman siyang mamamalagi sa kolehiyo. Maging ang kurso na kinuha niya sa kolehiyo ay sariling kagustuhan din ng kanyang tatay at may kinalaman sa business. Habang nasa kolehiyo si Adrian ay nakilala niya ang babaeng nagngangalang Daniela. Marami naman nang naging girlfriend si Adrian pero lahat ng ito ay hindi tumatagal. Ang pinakamatagal na relasyon niya lamang ay 3 buwan. Noong una niyang makita si Daniela ay alam niya na gusto niya na ito. Ngunit wala na siyang oras para makipagligawan pa. Kaya naman pinili niya na lang muna na itago ang kanyang nararamdaman at hindi sabihin ito sa babae. Daniela, okay lang ba? Sabay na tayong kumain mamaya? Pag-aaya ni Adrian sa kanyang kaibigan na si Daniela. Agad namang tumango sa kanya si Daniela. Oo sige, mauna ka na doon at susunod ako, okay lang? Sagot nito sa kanya habang inaasikaso ang kanyang mga schoolworks. Ngumiti naman si Adrian at dumiretso na sa cafeteria. Pero habang hinihintay niya si Daniela na bumaba, ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang tatay. O dad, kumusta? Napatawag po kayo. Wika ni Adrian nang sagutin ang tawag mula sa kanyang tatay na si Anthony. Anak, stress na kasi ako dito sa trabaho. Hindi ko alam kung sino nang makakatulong sa akin dito. Lahat na lang sila ako yung inaasahan. Nakakapagod na. Pagrereklamo ni Anthony sa kanyang anak na si Adrian. Wala namang magawa si Adrian kundi makinig lamang sa mga hinanakit ng kanyang tatay tungkol sa trabaho nito. Alam mo nak, gusto ko na nga magpahinga eh. Ayoko na magtrabaho, gusto ko na mag-retire. Gusto kong sarili ko naman muna yung isipin ko. Patuloy na pagrereklamo pa nito. Pero sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay dumating na si Daniela sa cafeteria. Kaya naman nagpaalam na si Adrian sa kanyang tatay. Sige dad,
Pag-usapan na lang po natin ito mamaya. May gagawin pa po ako eh. Pasensya na po. Pagpapaalam nito sabay binaba ang telepono. Oh, bakit mo binaba? Wika ni Daniela sa kanya. Hindi, tapos naman na kami mag-usap. Sagot naman ni Adrian. O ano, hindi pa ako ma-order eh. Sabay na tayong ma-order? Ibigay mo na lang sa akin yung order mo at ako na yung kukuha doon. Pag-aaya ng binata sa babae. Tumango naman si Daniela. At nang dumating na ang kanilang pagkain, ay doon na nagsimulang mag-usap ang dalawa. Tigasan ka pala, Adrian? Tanong ni Daniela sa lalaki. Malapit lang ako dito. Mga 30 minutes lang kapag nagkotse ka. Sagot naman ni Adrian. At doon na nga nagsimulang lumalim pa ang kanilang pag-uusap. Paunti-unti ay nagkikwento na si Adrian tungkol sa pinagdadaanan niya sa kanyang pamilya. Bago pa lamang silang magkakilala ni Daniela pero pakiramdam niya ay special ito para sa kanya at mapagkakatiwalaan ng mga hinanakit at sama ng loob na kanyang daladala. Anong ibig mong sabihin na nasasakal ka sa tatay mo? Parang ang ayos-ayos naman ang buhay mo ah. Pagtatakang tanong ni Daniela habang nakatitig kay Adrian. Ganyan palagi yung sinasabi ng mga tao. Pero hindi naman porke mayaman ka at nakukuha mo mga gusto mo ay totoong masaya ka na. Material na bagay lang naman yung mga yun. Anong gagawin ko sa pera kung hindi ko naman makuha yung totoong magpapasaya sa akin? Saad ni Adrian ay pinagtaka naman ni Daniela. Pasensya ka na Adrian ah. Hindi kita maintindihan. Kasi ako, scholar lang ako sa school na to. At hindi rin naman ganun kayaman yung pamilya namin. Saktuhan lang. Mahirap magsalita kasi I'm not walking with your shoes. Pero makikinig naman ako. Halata sa mga mata ni Daniela na handa siyang makinig sa kung anumang sasabihin at hinanakit ni Adrian. Salamat ha. Bago pa lang tayo magkakilala pero napakabuti mo na sa akin. Ngiting wika naman ni Adrian sa babae. At doon ay kinuwento na ni Adrian na kung paanong gusto niyang maging isang sundalo at ayaw niyang mamana ang kumpanya ng kanyang tatay. Agad namang naintindihan ni Daniela ang sitwasyon ng binata dahil kahit magkalayo man ang estado nila sa buhay, alam ni Daniela na may kanya-kanya tayong pagsubok at paghihirap na pinagdadaanan. Di anong balak mong gawin yan? Tanong ni Daniela sa lalaki. Napayuko naman si Adrian. Sa totoo lang, hindi ko alam. Pero pakiramdam ko darating yung punto na baka sawayin ko na yung tatay ko. Matanda na ako at may sarili akong pag-iisip. Masakit man para sa akin pero alam ko sa sarili ko na hindi ako pwedeng diktahan ng kahit na sino. Kahit pa ng sarili kong tatay. Seryosong saad ni Adrian at nagpatuloy na sa kanyang pagkain. Sa saglitang pag-uusap na ito, ay mas lalo lamang napatunayan ni Adrian na kakaibang babae si Daniela at hindi tulad ng mga babaeng nakilala niya na dati. Marunong kasi itong makinig sa mga problema niya at bukod pa doon ay halata sa kanya ang pagiging mabuting tao nito. Sa kaligtaan ng kanilang pagkain ay napuno ito ng saglitang katahimikan hanggang sa biglang magsalita si Daniela. Alam mo Adrian, alam ko na magkalayo tayo ng pinagdadaanan. Pero kaya ako nasa kursong to kasi gusto kong maging businesswoman. Bigla ang wika ni Daniela na nagpatigil kay Adrian sa pagkain. Napatingin si Adrian sa babae. Anong ibig mong sabihin? Wika ni Adrian. Ayun nga, alam ko na magkaiba tayo ng pinagdadaanan. Pero sa tingin ko, magkapareha lang tayo ng bigat na dinadala. Ayaw talaga ng mga magulang ko na mag-aral pa ako. Nagtrabaho kasi ako sa call center at ako na ang bumuhay sa kanila simula noon. Pero ngayon, nagmatigas ako. Pinilit ko yung kagustuhan ko kasi iniisip ko na kapag matanda na ako at wala nang natitirang mga lakas, tinitignan ko yung sarili ko. At iniisip ko kung pagsisisihan ko bang hindi ko ginawa yung gusto ko habang bata pa ako. Masakit man para sa akin pero sinuway ko yung mga magulang ko. Nag-aaral ako at sila naman, bumalik sila sa buhay nila na isang kahig, isang tuka. Nasanay na sila sa mga material na bagay simula noong nagtrabaho ako. Pero walang natitira sa sarili ko. Mabuti na lang talaga at nakaipon ako para kahit papaano ay makapag-aral pa ako.
Alam ko naman na darating sa punto na pasasalamatan din nila ako sa ginagawa kong to. Kasi alam mo na, kapag naging successful naman ako sa buhay, isa din naman sila sa mga makikinabang. Mahabang litanya ni Daniela na talaga namang gumulat kay Adrian. Hindi ko alam na napakabigat din pala ng pinagdadaanan mo. Saad ni Adrian nang matapos na sa pagsasalita si Daniela. Well, tayo lang din naman nakakaalam kung anong mas makakabuti sa sarili natin. At pakiramdam ko yun yung dapat nating sundin, di ba? Dagdag pa ni Daniela at tumayo na para iligpit ang kanyang pinagkainan. Dahil sa kanilang naging pag-uusap ay tila ba natauhan si Adrian. Napagdesisyonan niya na sundin niya ang kanyang sariling kagustuhan. Pero dahil gusto niya pang mapalapit sa dalagang si Daniela, ay napili niya na ipagpatuloy muna ang kanyang pag-aaral. At kapag nakapagtapos na siya, ay doon lamang siya papasok sa serbisyo at magiging isang ganap na sundalo. Naging mas malapit lamang ang magkaibigan na si Adrian at Daniela. Magkasabay kasi sila sa halos lahat ng kanilang ginagawa. Mula sa pagre-review, pagkain, pagpasok sa eskwelahan at maging sa uwian. Lalo lamang silang naging malapit sa isa't isa. Isang gabi habang pauwi na ang dalawa, ay hindi mapigilan ni Daniela na tanungin si Adrian. Bakit nga pala gusto mong maging sundalo? Ang layo-layo nun sa kinalakihan mo ah. Ang gara ng sasakyan mo at ang yaman ng pamilya mo. Bakit gusto mong magpakahirap at maging isang sundalo? Sabi nila parang impyerno daw maging sundalo sa mga pagdadaanan mo. Curious na tanong ni Daniela. Ngumiti naman si Adrian. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko rin alam eh. Pero mula bata ako, ayun na yung sumasagi sa utak ko. Pakiramdam ko pinanganak ako para maging isang sundalo. Lumaki ako sa luho, nakita ko kung paano magtrabaho si daddy. At hindi ko talaga nakikita yung sarili ko para doon. Hanggang sa makilala ko yung kapatid ni daddy, si Tito Mike. Sundalo siya. Una ko siyang nakita sa isang family reunion namin noong bata pa ako. Naaalala ko pa nga nun, nakasuot pa siya ng uniforme ng sundalo. At manghang-mangha talaga ako. At hindi ko pa yung nararamdaman sa buong buhay ko, maging kay daddy. Kapag nakasuot siya ng magarang tuxedo, hindi ko talaga makita yung sarili ko na magsusuot ako ng ganoon. Pero yung nakita ko si Tito Mike na nakasuot ng pang sundalo, pakiramdam ko ay nakadestiny ako para maging isang sundalo. Pakiramdam ko yun talaga yung para sa akin. Pagpapaliwanag ni Adrian. Ibig mong sabihin dahil sa Tito Mike mo kaya gusto mong maging sundalo? Hindi naman sa ganun. Bukod kasi kay Tito Mike, sobrang maawain ko rin sa mga tao. Gusto ko rin ipagtanggol yung bansa natin. Napakaraming sagot sa tanong mo eh. Sa sobrang dami parang naguguluhan na akong isa-isayin yung mga rason ko kung bakit gusto kong maging sundalo. Pagkakamat ng ulo ni Adrian. Sige, hindi na kita tatanungin. Sagot naman ni Daniela. Ikaw ba, bakit gusto mong maging businesswoman? Pagbabalik ng tanong ni Adrian sa babae. Napatigil naman sa paglalakad si Daniela. Okay ka lang ba? Pag-aalalang tanong ni Adrian habang tinitignan ang mukha ni Daniela. Oo, okay lang ako. Nagulat lang din ako sa tanong mo. Saad ni Daniela. Okay lang ba kung sasagutin mo yun? Pagtanong pa ni Adrian. Oo, sa tingin ko naman, close na tayo para malaman mo yung dahilan ko. Well, businessman talaga yung tatay ko. Hindi ko naabutan na marangya yung buhay namin pero ayon sa mga taong nakakakilala kay Papa, napakasipag niya daw na tao. Halos binuhos niya na yung buong buhay niya para sa business na sinimulan niya. Hanggang sa magpakasal na sila ni Mama. Ang akala nila ay okay na ang lahat. Hanggang sa ninakaw ng kapatid niya ang lahat ng sa kanya. Papaliwanag ni Daniela. Ano ibig mong sabihin ninakaw? Tanong ni Adrian. Well, nagkaproblema sa dokumento. Imbis na pangalan ni Papa yung malalagay, nilagay niya yung pangalan ng kapatid niya. Sinet up siya ng sarili niyang kapatid. Pinaglaban niya naman sa korte na dinaya lang siya pero wala. Matindi yung setup na ginawa sa kanya ng tiyuhin ko. Mukhang matagal pinag-isipan. Kaya sa uli, natalo din si Papa sa kaso. At ang buong negosyo na pinaghirapan niya ay napunta sa tiyuhin ko. Simula noon parang nawalan na ng pag-asa si Papa sa buhay.
Noong lumaki ako, maliit lang yung bahay namin. Tapos lagi kong nakikita si Papa na naglalasing. Lagi din silang nag-aaway ni Mama pero alam ko naman na mahal ni Papa si Mama. Mas pa ako noon at hindi ko alam na ganun pala katindi yung pinagdaanan ng tatay ko. At simula noon, pinangako ko sa sarili ko na magiging businesswoman ako. Babalik ko yung nararapat para kay Papa. Kapag nangyari yun, doon lang ako totoong magiging masaya. Dahil sa mga sinabing ito ni Daniela ay lalo lamang naramdaman ni Adrian na nahuhulog na siya sa babae. Kaya naman sa mga pagkakataon na iyon ay biglang hinawakan ni Adrian ang kamay ni Daniela. Namula naman ang mukha ni Daniela. Adrian, bakit? Tanong nito sa lalaki. Ewan ko. Pakiramdam ko kasi magiging pinakaswerteng lalaki ako sa mundo kapag napasakin ka. Saad ni Adrian habang hinihigpitan pa ang pagkakahawak sa kamay ni Daniela. Hindi naman na nakapagsalita pa si Daniela. At sa huli ay hinatid siya ni Adrian sa kanilang bahay habang magkahawak pa ang kanilang kamay. So, ano? Ayag ka ba kung liligawan kita? Diretsahang saad ni Adrian na talaga namang kinagulat ng babae. Sa tingin ko okay lang naman. Sagot ni Daniela at dumiretso nang pumasok sa bahay nila. Hindi niya nakaya ang kilig na nararamdaman niya at kailangan niyang magtago kay Adrian. Samantala, sobrang saya naman ni Adrian dahil napapayag niya na si Daniela na maligawan. Noong araw na iyon ay umuwi si Adrian na sobrang saya. Hindi niya maitago ang saya na nararamdaman niya. Nasa pag-uwi niya ay agad niyang hinalikan ang pisngi ng kanyang nanay. O Adrian, bakit parang sobrang saya mo yata ngayon? Tanong ng nanay niya sa kanya. Wala po ma. Hiting sagot naman ni Adrian. Huwag mong sabihing may girlfriend ka na. Diretsahang tanong naman ng nanay niya sa kanya. Hindi naman na nagsalita pa si Adrian at dumiretso na sa kanilang kwarto. Habang paakyat siya sa hagdan, ay nakasalubong niya ang kanyang tatay. Napansin na rin ng tatay ni Adrian na masaya siya. Sobrang saya mo na ka. Magiging masaya din ako ng ganyan kapag ikaw na yung namumuno sa kumpanya ko. Dagdag pa nito. Nang dahil sa sinabi ng kanyang tatay ay tila ba nawala ang saya ni Adrian. 4th year college na kasi siya at malapit niya nang sabihin sa kanyang tatay ang kagustuhan niya na pumasok sa military. Tumango na lamang si Adrian sa tatay niya at dumiretso na sa kwarto. Oh, ano na naman problema ng batang yun? Tanong ni Joseph na tatay ni Adrian sa kanyang asawa na si Ana. Aba ewan ko, inalagan pa nga ako sa pisngin kanina eh. Bigla na namang na bad mood. Sagot naman ni Ana na nagtataka kung bakit nag-iba ang emosyon na ipinapakita ni Adrian. Napasinghan na lamang si Joseph at nagpatuloy na sa kanyang ginagawa. Pero sa loob-loob ni Joseph ay tila ba alam na niya kung bakit nagkakaganito ang kanyang anak. At sa katunayan yan ay hinihintay na lamang ni Joseph na magsabi sa kanya si Adrian kung ano ang gumugulo sa isipan ng binata. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng graduation. Doon ay pinakilala na ni Adrian sa kanyang mga magulang ang kanyang kasintahan na si Daniela. Aba, kaya naman pala laging masaya kung umuwi itong si Adrian. Nandito naman pala sa school yung inspirasyon niya. Pabirong wika ni Ana habang hinahaplos ang balikat ni Daniela. Napangiti naman si Daniela. Nagagala kami na makilala ka, Iha. Dagdag naman ni Joseph nang nakangiti. Sobrang gaan sa loob ang naramdaman ni Daniela nang makilala niya ang mga magulang ni Adrian. Tama nga si Adrian na mabubuti silang magulang. Kaya naman matapos ang kanilang saglitang pagkikita, ay pribadong kinausap ni Daniela ang kanyang boyfriend na si Adrian. O bakit? Okay ka lang ba? Nagtatakang tanong ni Adrian nang hatakin siya ni Daniela sa isang bakanting kwarto. Oo, okay lang naman ako. Naisip ko lang na ito na yata yung tamang oras na sabihin mo sa kanila na gusto mong magmilitary. Diretsahang saad ni Daniela. Ni kinagulat naman ni Adrian. Ha? Anong ibig mong sabihin ito na yung tamang oras? Pagtatakang tanong ni Adrian. Well, nakilala ko naman na sila ng personal at sobrang gaan ng loob ko sa kanila. Pakiramdam ko, maiintindihan ka nila kapag sinabi mong gusto mo talagang maging sundalo. Mabubuti yung mga magulang mo, Adrian. Paliwanag mo lang sa kanila ng maayos at paniguradong maiintindihan ka rin nila, saad ni Daniela habang hinahawakan sa mukha ang kanyang boyfriend.
Sinunod naman ni Adrian ang sinabi ni Daniela at noong gabi din na iyon ay pinagpaalam na ni Adrian ang kagustuhan niyang pumasok sa military. Noong una ay nabigla ang kanyang nanay na si Ana, pero inaasahan niya na rin naman na sasabihin ito ni Adrian. Samantala iba naman ang naging reaksyon ni Joseph at ito ang lubos na kinagulat ni Adrian. Ang buong akala kasi ni Adrian ay magagalit ang kanyang tatay sa kanya, pero sa halip, puro pag-aalala ang sinabi nito. Sigurado ka na ba talaga na gusto mong mag-military? Tanong ni Joseph sa kanyang anak. Nahalata ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Opo dad, okay lang po ba sa inyo? Tanong naman ni Adrian. Aba, okay lang naman sa akin. Malakas pa naman ako, kaya ko pang patakbuhin yung kumpanya ng ako lang. Well, siguro kapag tapos mo na sa military, pwedeng kumpanya naman natin yung asikasuhin mo, okay lang ba? Nakangiting wika ni Joseph sa kanyang anak. Agad namang tumango si Adrian. Opo dad, pinapangako ko po. Hindi ko na po kayo ulit bibiguin. Wika ni Adrian sabay yakap sa kanyang tatay. Bakit po hindi kayo nagagalit sa akin ngayon? Tanong pa ni Adrian. Bakit naman ako magagalit? Gusto mong pagsilbihan yung bansa natin. Dapat nga, ma-proud pa ako sa'yo ng sobra. Kakaunting mga tao lang ang gustong gawin yan. Saad naman ni Joseph na ikinatuwa ni Adrian. Tama nga ang kanyang girlfriend sa mga sinabi nito. Naiintindihan nga siya ng kanyang mga magulang. Kailangan lang ay lakasan niya ang kanyang loob. Basta ito Adrian, yung usapan natin. Kung papasok ka sa military, papangako mo sa akin na kung paano ka pumunta doon ay ganun ka rin uuwi. Naiintindihan mo ba? Seryosong saad ni Joseph sa anak. Tumango naman si Adrian at tinaas ang kanyang kanang kamay. Pinapangako ko po daddy. Gagawin ko ang lahat para mapaglingkuran yung bansa natin. Lalong-lalo na. Gagawin ko ang lahat para manatili akong ligtas sa kahit anumang lugar na pupuntahan ko. Saad ni Adrian at nagyakapan ng dalawa. O siya, tumigil na nga kayo sa kadramahan niyo, kumain na tayo dito. Naghanda ako ng paboritong pagkain nitong future soldier natin. Pagsingit ni Ana sa kanyang mag-ama. Saglitang nagtawanan ng tatlo bago kumain. Pero kinabukasan, kailangan namang problemahin ni Adrian kung paano siya magpapaalam ng maayos kay Daniela. Hindi ko kasi mapangako sa'yo Daniela kung ilang taon akong magseserbisyo. Pero pinapangako ko naman sa'yo na gagawin ko ang lahat para makapag-update ako sa lahat ng pagkakataon. Mag-video call tayo tuwing gabi. At kapag may bakasyon ako, pupuntahan kita. Okay lang ba yun? Malungkot pero seryosong saad ni Adrian sa kanyang kasintahan. Ano ka ba naman ni Adrian? Simula nung bago pa lang tayong magkakilala, alam naman nating dalawa na gusto mo maging sundalo, di ba? At ngayong girlfriend mo na ako, so supportihan kita sa kagustuhan mong yun. Napakarami mo ng pagsubok na pinagdaanan. Nalagpasan mo lahat ng paghihirap na yun. Ngayon, panahon na para isipin mo naman yung sarili mo. Huwag kang mag-alala sa akin, mananatili naman akong tapat sa'yo kahit malayo ka. Pagpapalakas naman ng loob ni Daniela sa lalaki. Nang dahil sa mga binitawang salitang ito ni Daniela, ay gumaan ang pakiramdam ni Adrian. Hindi na siya mahihirapang umalis pa dahil lahat ng mga taong nagmamahal sa kanya ay suportado kung ano ang gusto niyang gawin. Makalipas ang 5 taon, ay patuloy na ginugol ni Adrian ang kanyang mga oras para sa pagiging isang sundalo. Pero, isang malagim na aksidente ang magaganap. Sa kalagitnaan kasi ng isang operasyon, nasabugan ng bomba ang ibabang bahagi ng katawan ni Adrian. Nagdulot para mawalan siya ng 2 paa. At nang makauwi na nga si Adrian, ay labis ang hinagpis na naramdaman ng kanyang mga magulang. Halos pinagbagsakan ng langit at lupa ang tatay ni Adrian na si Joseph nang makitang wala ng mga paa ang kanyang anak. Adrian, anong nangyari sa'yo? Paghihinagpis ni Ana nang makita ang kalagayan at kulunos-lunos na sinapit ng kanyang anak. Ma, masaya naman po ako sa ginawa ko. Wala po akong pinagsisisihan. Sagot naman ni Adrian habang hinihimas ang ulo ni Ana. Anak! Hindi makabuo ng salita si Ana habang patuloy na hindi makapaniwala kung ano ang nangyari sa kanyang anak. Pero bukod sa mga magulang na Adrian, ang isa pang tao na pinaka naapektuhan sa nangyari sa kanya
ay ang kanyang kasintahan na si Daniela. "Nasaan po si Adrian?" Wika ni Daniela nang mabalitaang nakauwi na ang kanyang nobyo. Doon ay nakita niya si Adrian na nakaupo sa wheelchair. Payat ang pangangatawan nito, ngunit halata ang kasiyahan sa mukha ni Adrian nang makita niya ang kanyang nobya na si Daniela. "Adrian, ano nangyari?" Pag-aalalang wika ni Daniela. "Mahal, huwag ka nang umiyak. Tignan mo na nga, namamaga na yung mata ni mama. Mahirap naman sa akin na pati ikaw. Maghihinagpis rin. Sige na, magpakalakas tayo. Ang importante naman dito ay buhay ako, di ba?" Sagot ni Adrian habang pinipigilan ang pagluha ni Daniela. "Pero kasi, hindi ko akalain." Katulad ni Ana ay hindi rin mabuo ni Daniela ang mga salita na gusto niyang sabihin para sa kanyang kasintahan na si Adrian. "Alam ko na mahal niyo ako. Pasensya na kung kailangan niyong makitang nagkaganito ako. Salamat sa pagsuporta sa akin, pero sa ngayon, tapos na ang tungkulin ko sa bayan natin. Gusto kong sa inyo naman ako makabawi. Okay ba yun?" Ngiting wika ni Adrian habang pinapalapit ang kanyang magulang at kasintahan para sabay-sabay silang magyakapan. Tulad ng inaasahan, naging mahirap para sa lalaking si Adrian ang mawalan ng mga paa. Hindi niya na kasi magawa ang mga bagay na karaniwan niyang ginagawa. At pakiramdam niya ay nagiging pabigat na siya sa kanyang magulang, lalong-lalo na sa kanyang kasintahan na si Daniela. Pero lagi namang pinapalakas ni Daniela ang kanyang loob. "Nakakahiya na kasi sa'yo, mahal. Alam kong busy ka sa business mo. Tapos dumagdag pa ako sa'yo." Malungkot na wika ni Adrian sa kanyang kasintahan. "Ano ka ba? Sa katunayan yan, itong business ko ay nakakasagabal sa atin." "Hindi ka sagabal sa akin, Adrian. Handa akong gawin ang lahat para mapaglingkuran ka." Papalakas na loob ni Daniela. Pero ramdam pa rin ni Adrian na nagiging pabigat na siya. Kaya naman nagpaalam muna siya sa kanyang kasintahan na aalis at magmuni-muni sa kalapit na sapa kung saan ay paborito niyang pagtambayan noong binata pa siya. "Sigurado ka ba na ayaw mong magpasama?" Pag-aalalang saad ni Daniela. "Oo, mahal, kaya ko na to. Malapit lang naman yung gustong pagtambayan. Gusto ko munang mapag-isa saglit." Sagot naman ni Adrian at tuluyan nang umalis. Pero sa katunayan yan, ang gustong pag-isipan ni Adrian sa mga panahong iyon ay kung paano siyang magpa-propose kay Daniela. Nakabili na kasi siya ng singsing at nabili niya ito bago pa siya maputulan ng mga paa. Tila ba nasira na ang kanyang plano? Pero wala namang nagbago sa kanilang relasyon at hindi niya ipagpapaliban ang nakaplano niyang pagpo-propose. Maya-maya pa nang makarating na siya sa sapa, ay agad niyang nilabas ang singsing mula sa kanyang bulsa. "Magugustuhan kaya ito ni Daniela?" Wika ni Adrian habang tinititigan ang malaking diamante na nasa singsing. "Sigurado naman na magugustuhan niya to. Kahit naman anong ibigay ko dun, basta galing sa akin magugustuhan niya." Pagpapalakas ng loob niya sa kanyang sarili. Pero hindi niya inaasahan ang mga susunod na mangyayari. May mga naglalaro kasing bata sa tabi niya. At ang isa sa mga bata ay natabig ng bahagya ang kamay niya na nagdulot para gumulong ang singsing at dumiretso sa sapa. Walang magawa si Adrian dahil napakabilis ng pangyayari. At pinagmamasdan niya na lamang na paunti-unti nang lumulubog ang singsing sa kailaliman ng sapa. Kaya naman dahil na rin sa kanyang karanasan sa military, ay tila ba nalimutan niya na wala na siyang mga paa. Agad siyang umalis sa wheelchair at tumalon sa sapa. Pero dahil hindi naman siya marunong lumangoy na walang mga paa, ay agad din siyang lumubog. "Anong ginagawa nun?" Wika ng isa sa mga saksi sa pagtalon ni Adrian sa sapa. "Tumawag kayo ng pulis, kailangan natin siyang tulungan." Wika pa ng isang babae. Pero sa kabatihang palad ay may marunong lumangoy sa mga nakakita kaya naman agad nilang naiangat si Adrian. Nang makaan si Adrian at magkaroon ng malay, ay isa lang ang bagay na sinisigaw niya. "Yung singsing! Yung singsing! Hanapin niyo yung singsing!" Pagmamakaawa ni Adrian sa mga taong nakapaligid sa kanya. "Kuya, anong singsing?" Tanong ng lalaking tumulong sa kanya. "Yung singsing! Ibibigay ko yun sa asawa ko, yung engagement ring namin. Nahulog sa ilalim ng sapa, tulungan niyo ako mahanap yun." Pagmamakaawa niya dito. Pagkatapos ay nawalan ulit siya ng malay. Gumising na lamang siya na nasa loob na siya ng ambulansya
na nakaparking sa tabi ng sapa. Sa pagmulat ng kanyang mga mata ay nakita niya ang nag-aalalang mukha ng kanyang kasintahan na si Daniela. "Oh, okay ka na ba?" Agarang tanong ni Daniela nang makita ang nagkamalay na ang kanyang nobyo. "Oo, okay na ako. Nasaan ako? Nasaan tayo?" Tanong ni Adrian habang pinagmamasdan ang kanyang paligid. "Nandito pa rin tayo sa sapa. Sinabi ko na wag muna tayong aalis pero nandito ka sa loob ng ambulansya. Hinahanap pa ng mga tao yung singsing na nahulog mo. Para sa akin ba yun?" Diretso ang wika ni Daniela. Hindi naman nakaimik pa si Adrian. Nang biglang, "Nakita niyo yung singsing!" Sigaw ng isa sa mga tao habang iniaangat ng isang lalaki mula sa kanyang kamay ang singsing na kanyang nasisid. Agad na binigay ng lalaki ang singsing na ito kay Adrian at sa pagkakataong ito ay namumugto na ang luha sa mga mata ni Daniela. "Daniela, alam mo kung gaano kita kamahal. Nagpapasalamat ako sa pag-aalaga mo sa akin sa mga panahon na hindi ko kinakaya ang sarili ko. Kaya kung hindi man nakakalabag sa'yo, pwede bang makasama kita habang buhay?" Wika ni Adrian nang nakahiga habang binibigay kay Daniela ang singsing. "Oo, Adrian, pumapayag ako mapangasawa mo at makasama ka habang buhay." Naiiyak naman na sagot ni Daniela. Saglitang nagyakapan ng dalawa bago dumating ang mga magulang ni Adrian para tignan ang kalagayan ng lalaki. 9 na buwan nang makalipas ay tuluyan nang nangyari ang pinakahinihintay nilang kasal. Dumating ang buong pamilya ni Adrian maging ang pamilya ni Daniela. Yung grande ang naging selebrasyon para sa dalawang bagong mag-asawa. At pagkatapos ng kasal ay binalita naman ni Joseph sa kanyang manugang na si Daniela ang bakanting posisyon sa kanilang kumpanya. Pero hindi ito basta-bastang posisyon lamang. "Sigurado po ba kayo? Ino-offer niyo po sa akin yung pagiging CEO sa kumpanya niyo?" Gulat na wika ni Daniela kay Joseph. "Oo naman. Matagal naming pinag-usapan to ni Adrian. At gusto niya na ikaw ang mamuno sa kumpanya. Huwag kang mag-alala, hindi ka naman papabayaan ng asawa mo. Nandyan pa rin siya para umalalay sa'yo. Pero sobrang laki ng tiwala namin sa'yo. Kaya alagaan mo ng mabuti yung kumpanya namin, ha?" Sagot naman ni Joseph sa babae. "Pero bakit po ako? Bakit?" Putol na tanong ni Daniela. "Nakita ko kung paano ma-manage yung business mo. Sa loob ng 5 taon napakarami mo ng investors. Kaya napagdesisyonan ko na bakit hindi na lang natin ipag-merge yung dalawang kumpanya at pamunuan mo yun ng sabay. Siguradong malaki naman yung magiging benefits nun para sa ating dalawa. Tingin mo?" Patuloy na pagpapaliwanag ni Joseph. Samantala hindi pa rin makapaniwala si Daniela sa sunod-sunod na biyayang kanyang natamo. "Masaya ako para sa'yo, mahal. Basta, huwag kang mawawala ng oras sa akin, ha?" Saad ni Adrian at hinalikan ng kanyang asawa.